Okay, salamat kay Kumar. Amen. Salamat sa Ginoo. Permitang hindi pahinumduman, our God is faithful. Amen. Dagang mga panahon nga kita dili faithful, pero ang atong Ginoo mga kaigsunan, He is faithful and just. Salamat sa Ginoo nga nabalik mo karong hapon. Amen. Lipay mo? Kaginin ang bundag, samtang ko nag-preach about serving. Akong na-recall sa among panahon sa una, kung ang among pastor sa una mag-preach about serving, muramig magniton miya na ba? Murag birahon mi. Ang magbira, ang magmagnet gyud namo sa una, nganong mag-alagad sa Ginoo, amo ba hinumduman pirmi ang gibuhat sa Ginoo sa among kinabuhi. Actually, ang magtuklod namo sa una nga mag-alagad sa Dios tungod sa dili tungod sa reward, kundi tungod sa need ba, gikinahanglan gyud ang panginahanglan, urgent gyud kayo. Muna nga kami nangundang mi sa among college, ngundang mi sa among mga kurso, gunya nipadayon mi, niadto mi sa Bible School, daghan mi. 70 mi kabuok sa among first year, 70 mi kabuok. Pero ang nakahuman, 17 ra mi kabuok. Okay, karon mga kaigsunan, atong isgutan kining about rewards. Nag-review ko og maayo, nag-review ko mahitungod ining ni tumaw mangguning gitawag og doctrine karon. Kini gitawag, once you are not faithful, number 1, dili ka madala sa first resurrection. Ako'y nadunggan, ako'y nakitaan sa YouTube. Dili ka madala sa first resurrection. Meaning, di ka madala sa rapture ba? Napag-iisa, madala mga ka sa rapture, pero dili ka kahari uban ni Kristo. You cannot reign with Christ in the millennium. Ako po gitunan og mayo. So, dayon, dili ka makahari uban ni Kristo, napagyud, ibutang pa ka sa outer darkness. Ibutang ka sa outer darkness. Dili lang ka ibutang ka sa outer darkness, magsuffer pa ka sa gitawag gnashing and weeping. Maghilak ka dito, pagkagot pagod imong ipon, mura kag nasa impyerno ba? Mo na ilahang gitudlo o naana sa magamit po sila mga verses. Labi na sa Matthew chapter 25. Assignment na ninyo. Kining mga doktrinaha, mga kaigsunan, sa among panahon, wala ni. Ang amo aragyong nasa among mind, why we are serving the Lord, dili mi mahadlok, wala mi gihadlok ani mga doktrinaha. Kundili, nganong nagalagad mi sa Dios, tungod kay grabe ang amo ang concern or passion or compassion for souls. Madugog na mo ang mga wali sa una nga, why need
a voice when there is a verse? Ano ba? Padungog na namo. Why you need a call when there is a command? Ano ba? So, ang point na ko niya, for me, what is our stand? Sa may atong stand, there is a church. For as a pastor, ani nga church, mga kaigsunan, ang atong stand, manubag man ko sa Ginoo ani, kung siya akong gitudlo niyo. Pero niya, ang atong stand, kung anak ka sa Ginoo, madala juga sa rapture. Pero ang kuyaw lang, basin ba o dili ka anak sa Ginoo ba? Kamong nasa nagtanaw ron sa wala namang manimba, naara mo sa live, nag-live ko nuhay. So, point na ko maniniya nga, wala alam lang ko sa tayo kong silay gani. Sa to? Kung dili ka anak sa, pamina mo, o anak nyo gas Ginoo, madala nyo gas rapture. So, kung madala ka sa rapture, appeal ka sa gitawag first resurrection. Kaya mo manigingon sa Revelation chapter 20, verse number 6. Blessed and holy is he that hath the part of the first resurrection. On such the second death hath no power, but they shall be praised and of God and of Christ, and shall reign with him 1,000 years. Mo ni atong gibarugan, amen? So, gawas pa na, huwag mong tanawon sa Colossians chapter 1, verse number 14. 13. Colossians 1:13. The Bible says, who hath delivered, tanawa ha, kita delivered us from the power of darkness. Napa mo? Hath delivered us from the power of darkness, pagawas na kunuta sa gahom sa kangit-ngit, ugonya gibalhin ta ngadto, translated us into the kingdom of his dear son. Amen? Mao na nga di jud ko motuo nga ang usa ka Kristohanon nga unfaithful, iyang ibutang dito sa outer darkness. Ug di po gumuto nga dili siya makahari uban ni Kristo. Kay nga naman, apil man kas kingdom of his dear son. Napa mo? So, ang point na ko maniniya, ayaw mo pagpaabot nga moabot pa ta sa doctrine nga pang-usbo naton doctrine sa Bible, aron mo mag-faithful. Tungod ani ba, karon daghan manggod kang gitawag professing Christians. Daghan kay mo profess ba nga Christian pud siya. Saved pud siya, saved. Anak pud siya sa Ginoo, pero dili nato makita sa iyang kinabuhi ang iyang pagkaanak sa Ginoo. Napa mo diya? Ang nakapait kay ang mga professing Christian o nag-profess kunoay nga Kristohanon sila, mo na nagdaot sa ato ang original nga doctrine nga usbo na lang nato. Mga kaigsunan pamina mo, kamo naa sa live diha, pamina mo, mga kaigsunan, tinuod ka nga save, og tinuod. Ang tinuod nga save, anak sa Dios, ug unya
i-chastise o kastiguhon siya sa Ginoo once nga dili siya mag-faithful. Napa mo diha? Okay, usbo na ba? Ang anak sa Ginoo, mangitag paagi ang Ginoo nga kastiguhon siya kay aron siya mag-faithful. Muna kung wa kay kanang gitawag chastisement, wa kay kastigo, wala kay conviction nga mag-faithful. Kung dili ka anak sa Ginoo, wala kay conviction nga mag-faithful ka. Kung dili ka anak sa Ginoo. Pero ang tinuod nga anak sa Ginoo, for me, pasako ako, bahalag di mo ka mutuos ako, basta ako konbinsido jud ko nga anak jud ko sa Ginoo. Amen? Ang rason nako nganong anak jud ko sa Ginoo tungod sa bersikulo. Nagdawat ko ni Kristo nga akong manulungas ug ang Bible nagsulti na himo kong anak sa Dios. Amen. So, karon gitagaan kog espiritu sa iyang anak, dire mo nang makaingon kog Abba Father, o I can call the God because of the spirit of His Son in me. Naasa ko Karon anak man ko sa Ginoo, ang Ginoo nag-usab sa akong kinabuhi. Many times in my life nga ako gusto mo kung mahimo di mohunong na tagalagan sa Ginoo ba kay kapoy ba labi nagpastor ka? Kapoy oy. Labi nagdaghang yung badlungon pa sa kapuya. Mo nang gamay ra gyud nagpastor. Makahuna-huna ko nga magundang nakadani, no? Pero mga kaigsunan, doon ay gitawag conviction. Doon ay gipasalig sa Ginoo sa atoa. Once nga anak ka sa Ginoo, paminaw, kung anak nyo ka sa Ginoo, the Bible says, in Philippians chapter 1, verse number 6, anak nyo ka sa Ginoo, tinuod yung Kristo. Philippians chapter 1 verse number 6. Being confident of this very thing, that He which hath begun a good work in you will perform it until the day of Jesus Christ. Wala ta maghukom sa mga ubang tao, ha? Wala ta maghukom sa ubang mga Kristohanon. Pero hukman nato atong kaugalingon. Hukmin ninyo ang inyong kaugalingon. Sa ato paglaing pagkasulti, mind your own business. Wa manggutak hibalo ng uban, pero siguro abya ninyo ang iyong kaugalingon. Kaya ang Bible nagsulti biya, he that hath begun a good work, nagsugod siyang trabaho sa itong kinabuhi, gikan sa itong paggaluwas, na imutang anak sa Diyos, gialagaan sa Diyos, karon, ang pangutanan, niundang ba ang Ginoo og trabaho sa atong kinabuhi? Niundang wa. Wala siya muundang. Kay unsa iyang gisugdan, iya gyud ang tiwason. Principle na sa Ginoo. He that hath begun a good work. Ang pangutana ron, nganong ubang mga Kristohanon pastor, wa man lagi sila manumbaling na. Posible way nagsugod sa ilaha. Subo na go. Ngano malagi ang umang Kristohanon wa may conviction, magmidyoke, makatupis pa, mag-ana-ana pa, mag-inom pa, ibutang pag-Facebook. Imo makita nga way kahadlok sa Ginoo, way simba-simba, wala. Tagsa-tagsa man tagatubang sa Ginoo, pero manin niya, kung ang Ginoo nagtrabaho sa imong kinabuhi, iya gunang tiwason. Ang pangutana karon, is God working in you or in us? Nagsugod ba? Nakatrabaho ba ang Ginoo? Kung nagsutrabaho ang Ginoo, iyan ang tiwason. Napagyo sa verse.
Hebrews chapter 12, verse number 2. Ingon ang Bible, looking unto Jesus, unsay ang gingon? The author and the finisher of our faith. Unsay ang gisugdan, iyan ang tiwason. Amen. And I believe, mga kaigsunan, ang usa ka Kristohanon nga hunong sa pag-alagad sa Dios, ang Ginoo mangita siya paagi nga mobalik juga. Ang pangutana ron, gano'n saan man ka mo balik? Unya pastor, paggamit ako sa Ginoo, pastor. Paggamit ako sa Ginoo. Wala na time. Doon ay mga testimonies. Diyaw sa di lang ako i-mention ang ngalan. Usa ka Bible student, usa ka yung faithful nga yung people, tudlog mga bata. Ang naitabo niya, active siya siyang people, hantun nga, nabackslide siya. Abi na mo kung sige mo, ano ang sinatabo niya? Nadasmagan siya sa motor. Nagnamotor siya, nadasmagan ang iyang motor sa dump truck. Napasok siya sa ilalong. Ang iyang bukog, matod pa sa doktor, dili na niya makabuhi. Nga naman, iyang bukog, daghang bali. Siyang gusok, yung na tiil. Dito siya sa ICU, nagginhawa siya. Ginawa. Ningon ang doktor. Kana siya, kay daghan, di naman siya kasulti, kay daghan pangsungsong dari iyang siya kanang nag-istorya na siya. Makita ko na makihibawa sa doktor, kana nag-istorya na siya. Gitanaw nila, diri sa iyang mata, daghang kayong nangagas nga buluha. Di na siya ka-istorya. Kaya ma-ICU ka, mga kaigsunan, daghang may pangsungsong sa iyong baba o sa iyong ilong. Munang di ko magpa-ICU. Kaya napa ko itugon niya, di ko kasulti noon. So ingon na naambot pasabot, nag-isa. Ingon ang doktor, naghilak na siya. Nag-istorya na siya. Lakto nga pag-istorya. Kung ang Ginoo nagsugod din mo, iyan ang tiwason. Posible iyan ang tiwason, tuwa na ka sa ICU. Apa mo? Nganong paabot mo na? Ang kuyaw lang yun gayo, ang akong gikuyawan sa atong church. Kana bang nagtuo ka nga luwas ka? Head knowledge lang ba? Pero wala di ay. Kaya bitong sensayonon lang nimo ang ministry, ang undang, sensayonon lang nimo nga di na ka magbasa ng Bible, sensayonon lang nga you will talk about against the pastor or gubo nimong ministry, sensayonon lang nimo. Posible ba nga di ka saved? Posible. Amen? Okay. So, introduction ba to? Wala pa ko mag-preach. Nindog tang talan balihog. Amen? Basta gamay, taas ang introduction, mubo rang wali. So may gusto niyo, mubo ang introduction o taas ang wali? O taas ang introduction, mubo rang wali. Okay. Revelation chapter 22, verse number 11 ta magsugod. Dayon, hantod sa verse number 14. Revelation chapter 22, verse number 11. I hope nga makasabay ko niyong basa ni. Atong basahog dungan. Ready, go. He that is just, let him unjust still, and he which is filthy, let him filthy still, and righteous, let him be righteous still, and he that, verse 12, and behold, I come quickly, and my reward is with me, to give every man according to his work shall be. I am Alpha and Omega, the beginning and the end,
the first and the last. Verse 14. Blessed are he that keep commandments. Okay, mag-pray ta. Thank you, Lord, sa imong faithfulness. Lord, i-bless ang mensahe. Gamit tayo mong alagad. In Jesus' name, amen. Palihog, malinggod. Praise the Lord, amen. Ato isgutan karon mga kaigsunan kining reward. Reward. Ang pangutana garon, ang pangutana, tanan bang mga Kristohanon posible ba nga makaangkon og reward? Posible makaangkon ang mga Kristohanon og reward kun nagtrabaho ka. Paminaw ha. Salvation is by grace. Ephesians chapter 2, verse 8 and 9. Timanin ninyo. Salvation is by grace. Salvation is for by grace, unsa gani? You are saved. Naluwas na tayo, man. We are saved. Number one, we are saved from the penalty of sin. Naluwas ta gikan sa silot sa sala. Ikaduha, we are saved from the power of sin. Luwas ta gikan sa gahom sa sala. Every day na sala, makakomitar tag sala, pero pinaagi sa grasya sa Dios, giluwas ta niya gikan sa gahom sa sala. O ang ikatulo mga kaigsunan, God will save us from the presence of sin. Luwason ta sa Ginoo gikan sa presensya sa sala. Ang presensya sa sala nasa tong lawas, naaning kalibutan na. Maabot ra ang time nga kuhaon tas Ginoo. Amen. So, okay, muna niya. Ephesians chapter 2, verse 9. Unsa yun sa Bible? Not of works. Why? Lest any man should boast. Basig doon ay tao nga magpagarbo mo nang dili gyud pinaagis binuhatan. Naluwas ta mga kaigsunan, gift of God. Gasa sa Dios. Basta gasa gani, dili na trabahoan, imo ra nang dawaton, kay that is a gift. Ingon ang Bible sa Romans chapter 6 verse number 23. Romans chapter 6:23, ingon ang Bible, the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Meaning eternal life or salvation is a gift. Dawaton ra nato. Saan na to magdawat? By faith. Pagtuo, mutuo ta, maluwas ta. Pero niya, to have reward, ang reward, kinahanglan imo ng trabahoan. Amen? Timan ini, ang atong paghari uban ni Kristo niya sa millennium, wala na ako ning balikon, wala na magdepende sa imong posisyon ining kalibutan na karon. Kundi nagdepende na sa imong faithfulness. Sa imong extra imong trabaho isip usa ka Kristohanon. So meaning nga ang usa ka reward meaning trabahoan nimo. Ay imong position dito sa millennial reign of Christ, imo nang trabahoan. Tapa mo? Ang imong pag-enter dito, dili na nimo trabahoan. Pero ang imong position dito, unsa imong mga privileges dito, imo nang trabahoan. Amen? Naman niya, parehan niyo. Dili tanan, okay. Anyway, dili lang ta. Okay, nga ato ta sa balik ta dito sa Ephesians verse number 10 tanawa. Ephesians chapter 10 2:10 insya. For we are his workmanship, created in Christ Jesus unto good works. Dili lang kay giluwas ta sa Ginoo, kundi gi-create, gibuhat ta. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature.
Gibuhat ta pag-usab. Makasasala unta ta pero gibuhat ta sa Ginoo, giumol ta pagbalik. We are created in Christ Jesus unto good works. Paminaw mo. Nabay nakita nga good works sa ato ang kinabuhi? Kung mingon ta good works, ang buot pasabutan na ang standard sa imong good works according to the Bible. Not according to our own mind. Not according to the standard of the world. But according to the Bible. Amen? We are created in, we are more created in Jesus. Okay. Which God hath before ordained, na alas plano sa Ginoo, that we should walk in them. Meaning, giluwas ta sa Ginoo, ang purpose sa Ginoo, para maglakaw ta, sumala sa iyang kabubuton. So, ingon na ang nahitabo na to. So, gimong tanawon sa Titus chapter 3, verse number 8. Ngari, verse number 5 ta magsugod. Titus chapter 3, verse 5. Not the works of righteousness which we have done, but according to His mercy, He saved us. Amen? We are saved. Amen? By the washing of the regeneration and renewing of the Holy Ghost. Verse number 6. Which He shed on us abundantly through Christ Jesus, or Jesus Christ, our Savior. 7. Being justified, wow, nindo that. Being justified by His grace, we should be made heirs according to the hope of eternal life. Doon na tayo panulundon because you are justified. Verse number 8. This is a faithful saying, and these things I will that thou affirm constantly, that they which have believed in God might be careful to maintain good works. These things are good and profitable unto them. Ang buot pasabot, kung mo-maintain ka sa good works nimo, makaganansya ra ka ana. Meaning you will be rewarded. Amen. So meaning, kung wala kay good works, wala kay reward. Salvation, libre, pero reward, kinahanglan trabahoan nimo. So balik ta sa atong gibasa. Revelation chapter 22, the Bible says, Behold, I come quickly, and my reward is with me. Give every man according to his work shall be. Meaning, ang tagarag reward sa Ginoo, katurang nagtrabaho. Amen? Katurang nagtrabaho. I am the Alpha and Omega, and the beginning of the end, and the first and the last. Okay. Blessed are they that do these commandments, meaning, doon na tayo commandments atong subayon, para maunay atong basihan, ngano nga matawag ang imong gibuhat o good works. Amen. So I hope nga ato ning hinuktukan, permi, kumusta man ang imong kinabuhi, unsa may nabuhat nimo diha sa Ginoo. Kining mga kanta bitaw na to, I wonder how have I done for Jesus. Kanang mga kanta bitaw yung mga kanta. Mo na yung mga kanta sa una nga nahimong na-compose sa mga Kristohanon nga mo'y naghatag nila og encouragement nga mopadayon sa ilang good works. Okay, muna niya. Atong isgutan karong kining gitawag kinds of reward. Number 1 nga reward, gitawag ni siya sa crown of life. Sa James chapter 1 verse number 22, gitawag crown of life. The Bible says, James 1
12. James 1:12. The Bible says, "Blessed is the man that endureth temptation," meaning nilahot ka sa trials or pagsulay, "for when he is tried, nahumanana, he shall receive the crown of life." Ang buot basabot, doon ay gitawag crown of life. This crown of life, maangkon nimo tungod kay doon na kay pagpaningkamot nga makadaog ka sa mga naglanlay pagsulay sa imong kinabuhi. Amen? Then ikaduha, nga crown, mo ning gitawag the crown of righteousness. The Bible says in 2 Timothy chapter 4 verse number 8, mo ni ingon ni Apostle Paul, ingon siya nga, "Henceforth there is laid up for me a crown of righteousness." Unsa ganito, number 1, crown of life. Ikaduha, crown of righteousness. Ang pangutana, makaangkon ba tani nga crown? Yes. Ingon ang Bible, "Henceforth there is laid up for me a crown of righteousness, which the Lord hath, the righteous judge, shall give me at that day." So meaning si Apostle Paul, makaangkon siya og crown of righteousness. Naay pakapin siya, "and not to me only." Apil mo. Dili lang kay si Paul, "not to me only, but unto all them that love his appearing." Ang pangutana garon, nahigugma ba ka sa nahigugma ba ka or excited ba ka nga mubalik na si Jesus Christ? Ang tinod nga excited, mga kayo, number 1, iyang giampingan iyang kinabuhi. Ikaduha, naghimo siya og mga buluhaton sa Dios. Ang pangutana, nagbuhat ba ka sa mga buluhaton sa Dios? For example, magsulwining, mag-follow up, magtudlos mga bata, sa mga activities church, mga kaigsunan, diha nimo gipakita nga excited kang mabalik ang Ginoo. But there are so many Christians today, wala lang sa ilahang kinabuhi. Paminaw mo mga Kristohanon, tanang mga signs sa pagbalik ni Kristo or rapture nang hitabo na. Karon nagsunod man ko sa war sa Ukraine o Russia. Ang pangutana gyud nako, why abi nako og ang Russia mao'y mudaog. Kay mao ba nagingon sa Bible. Pero karon mga kaigsunan, para sa ko losing ang Russia kay gibombahan man sa Ukraine ang ilahang mga resources nila, ang sildipo, ang ipanggamit nila, mga baratuhon, ragyod nga armas pod. Nagbutang ka sa kumain nga no man ingon ani. And I believe nga naay programa, excited ko ani, nagsunod ko ani. Kay gitawag na siya Union Soviet sa una, Union Soviet Russia. Sakop diha ang Ukraine, Kazakhstan, Uzbekistan, Adjan, sa balaya, tanang mga nadia, mga Jan, mga unsa diha, nadia, tan. So, ambot basabot na ko nga, I believe, doon ay time nga magkausa ng Russia. Karon, wa man na sila magkausa. Sabot basabot, maunay ilhanan ka magkausa na gali ng Russia, mag-usa na sila, hapit na mubalik, hapit na gid mubalik si Jesus Christ. Napa mo? Tanawan nyo ang Ezekiel chapter 38, 39. Basahan na ninyo. Ezekiel 38 and 39. Assignment na ninyo. Para sa ko, excited kung mabalik si Jesus Christ. Ang tanaw ka sa Pilipinas ron, kung sa inyo nakitaan sa Pilipinas ron. Para sa ko, nawa ng integrity, ambot lang. Hindi lang sa komentaryo,
Ambot lang, naunsa niya itong Pilipinas. Pero ato lang ibutang sa itong mind nga dili ta taga dire. Crown of righteousness. Pwede ka makaangkon na kung excited kang mabalik na si Jesus Christ. Then ikatulong mga kaigsunan, the crown of rejoicing. Sa 1 Thessalonians chapter 2 verse number 19, 2:19. What is our hope or joy or crown of rejoicing? Are ye not even ye are in the presence of our Lord Jesus Christ at His coming? The crown of rejoicing, mga kaigsunan, mo ni crown ngadto sa gitawag mga soul winner. Napa mo? Kung doon na kay nadala nga kalag ngatos Ginoo na kay crown of rejoicing. Diba? Kinamundo mo? Mag-rejoice ang langit basta daay kalag nga makabig. Pero ang pangutana karon, doon na ba kay nadala ngatos Ginoo nakabig? Gikan sa kangit-ngit ngatos kahayag. Gikan sa pagkaanak sa yawa ngatos sa pagkaanak sa Ginoo, imo ba nang nahimo? Makakita ba ka dire? Di ka kaangkon ani nga crown, kundi wala kay nasulwining. Ingon si Paul siya nga, what is our hope or joy or crown of rejoicing? Are not even ye in the presence of the Lord Christ? Mga kaigsunan, mo na ingon ni Apostle Paul. Dayon, ikaapat, the crown of glory. Sa 1 Peter chapter 1, 1 Peter chapter 5 verses 1 to 4. 1 Peter chapter 5 verses 1 to 4. Ningon siya, elders which are among you I exhort, for I am also elder, and witness of the suffering of Christ, and also partakers of the glory that shall be revealed. Verse number 2, ningan siya, feed the flock of God which is among you, taking the oversight thereof, not by constraint, dili sa pagpinugos, but willingly, not of filthy lucre, but of a ready mind. Paminaw ha? Kini nga crown para nis mga pastor. Amen? Pero ang imong pagka-pastor sa wa po kay crown kung ang imong motive nganong nagpastor ka for filthy lucre. Kalabang pangwarta ra imo ha. Ang magpastor ko kay dakong kwarta dire. Magpastor ko kay para mailado ko. Ug daghang pastor garon mga kaigsunan, ang ilang giapas kwarta. By the way, I am preaching how to get money. Abi ninyo, kung inyo lang ang tanaw ng mga principle about how to have financial freedom, kamo ra ba bulahan na noy? Posible mamatay na ko ugma, posible mamatay na ko karong tuiga. Pero ang principle nga akong itudlo, how to have money, unsaon nimo pag-protect imong money, unsaon pag-grow ang imong money, principle na daghan ang principle na. Kamo ra boy mabulahan na, labi kamo mga people, labi na nag-preach ko about how to become a millionaire. Kamo ra boy mabulahan na noy. Amen? Pero niya, crown of glory, matol pa, verse number 3. The Bible says, verse number 3. Neither of being lords of the flock, or being lords of God's heritage, but being in sample of the flock. Kinala ng pagkapastor, dili ingon nga lordship. Kinala magkamang mo ha. Luhod mo nga rin sa kuha. By the way, kung panhion mo diri sa tubangan, magluhod mo diri, wa tao na magpasabot nga inyong gi-worship ang pastor. Kuyaw ni mga baptizo kay
mong luhod man sila, dahil ang pastor sa tubangan, dili ang tao ng pastor ang giludhan, oy. That's a sign of humility, nga gusto kang i-bless kas Ginoo, dili tungod kay nag-worship ka sa pastor. Imong i-worshipan ng Ginoo. Verse 4, ang sayon sa Bible. And when the chief shepherd, that is Jesus Christ, shall appear, ye shall receive a crown of glory that fadeth not away. Woo. Amen. So, ingon na, dayon sunod, the last, the incorruptible crown. For me, kining nga crown, mga kaigsunan, this is a general term ngadto sa kining upat nga crown nga akong isgutan. Kaya kining upat, matawag man siya incorruptible crown. Apa mo? Naay nagsigig debate mga pastor, 5 ka crown, ningon pong isa ka pastor, lupat ra lagi, ay 5 lagi. Di na ta maglalisan na. Ang atong lalisan, na baka kay crown. Basig wala ng 5. Mura ng 4. Okay. Gitawag ni siya og victor's crown. Sa mga mananaog, disiplinado nga mga Kristohanon. Si 1 Corinthians chapter 9, verse number 25. Second sa Bible. Every man that striveth for the mastery is temperate in all things. Sibot pasabutan nagisgot kini mahitungod sa mga athlete. Ang usa ka athlete nga mohi siyang mo-excel or mahimo siyang star or mahimo siyang successful nga athlete, kinahanglan nga na mo-apply siya discipline. Discipline sa iyang kaon, discipline sa iyang tulog, discipline sa iyang pag-exercise. Must temperate in all things. Meaning, kabalo sila discipline. And now, they do it to obtain corruptible crown. Kining atog Olympic, atog mga unsa diyan, napila og competition, naa sila mga medal, naa sila mga unsa diya. Kanang tanan gitawag gitawag na corruptible, madunot ra. Pero siya, but we an incorruptible. Amen? Morning crown nga atong dalon dito sa tiilan sa Ginoo. Sumala pa sa Revelation chapter 5 verse number 12. Mo ni dadun nato ngadto sa tiilan sa Ginoo. Dahil mo ingon tag, worthy is the lamb that was slain to receive power. Makaangkon ta ni nga crown mga kaigsunan because He has given us power. Power to win souls, power to overcome our enemy, power, gitagatag power. Muna nga, pamina mo, mga Kristohanon, kung wa kay crown, nga atong maduo, mahatag nga tos Ginoo, mag-question ng Ginoo, unsa may imong gigamitan sa power nga akong ihatag nimo. Kaya mo yung tanawon, bisan pa sa Ephesians chapter 1. Ephesians chapter 1, huwag mong tanawon dia, He has given us power ba? Apa mo? Ako lang ng review, nakawari na, tanawon ko ni. Ephesians chapter 2, chapter 1. Ningon ang Ginoo, verse number 17, 1:17, Ephesians 1:17, that the God of our Jesus, for the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give you the spirit of wisdom and revelation of the knowledge of Him. Verse number 18, that the eyes of your understanding, makablihan tatong mga being enlightened, that we may know what is the hope of His calling. So may resulta ning mag-obey tas Ginoo.
Unsa may resulta ni? And what is the riches of the glory of his inheritance? Unsa may gidain ang inheritance kung mo duol tas Ginoo mo magpagamit tas Ginoo? Verse number 19. And what is the exceeding greatness of his power to usward who believe? What is the exceeding greatness? Mga kaigsunan, lakto ng kapag-istorya, do not tay power. Ututa na, dili. Do not tay gahom mga kaigsunan, bisan pa sa gahom sa pagbanhaw og patay. Tiaw mo na. Tumo dili. Kada usa ka Kristohanon mga kaigsunan, makabanhaw tag patay. Yaway niya, wala lagi na mga banhaw ng inyong giwis. Nag-funeral service mo, wala lagi na mga banhaw. Dili ni patay sa lawas, patay sa espirituhanon ba? Ang usa ka tao nga wala maluwas, gitawag siya patay. Paminaw mo magagaigsunan. Naataan ni nga gahom nga makabanhaw tas patay. Patay nga espiritual ba? Kaya ang usa ka tao nga wala maluwas, he is dead spiritually. Pero gitagaan tagahom sa Dios nga makabanhaw ta na niya. Amen? According to the working of his mighty power. Okay, verse number sunod. Sunod nga verse. Ato na yun. Which he wrote in Christ. Okay, mao sa na iyang gigamit sa pagbanhaw ni Kristo. When he raised him from the dead, si Kristo na matay, gibanhaw siya, and set him at the right hand of God. Then sunod nga verse, above all principalities and power. Okay, then sunod verse number 22. And put, okay. Mo na yang gibuhat ni Jesus Christ. Verse number 23, kaya nagdalita, which is his body, the fullness of him that filleth all in all. So ang buti pasabot, kato nga power na sulayan na to sa gahom, sa lawas ni Kristo. Amen? Napa mo diya? Tanawa sa verse number 1 sa Ephesians. Na ay conjunction na anyo. Kanaan kayo ko ng versikulo, anyo. Kamusad? Hot he quicken, kamo usab gibuhi mo pag-usab. Di ba sa una ingon ata na mga patay man ta, pero gibuhi ta. Kisa may nagbuhi ang gahom sa Dios. Unsa man ta sa una, we were dead in trespasses and in sins. Christian paminaw ato ning balikon din nato. Once we are discouraged, magsuluinin ta, ma-discouraged ta, mga kayo, naadiri ang atong ang power. Ang kuna imong papa wa pa masave, imong mama wala pa masave, imong mga loved ones wa pa masave, kinsa may musuluinin nga na. You have the power. Lakto nga pagkastoldi, sakto ang giingon ni Apostle Paul dyan sa Romans chapter 1, verse number 16. Ingon siya, Romans chapter 1 verse number 16, I am not ashamed of the gospel of Christ. Why? For it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first and also to the Greek. Paminaw mo mga kaigsunan, naana diri sa ato Walang mablihi mo na prayer ni Paul nga mablihan natong mga mataw da once nga ang usa ka tawo imong giwitnisan masave siya modawat ni Kristo nga manuluwas maluwas na siya. Amen. Mo na nahitabo sa tong kinabuhi. Kamo usab ingon ana mo sa una. Praise the Lord, amen. Balik ta dito. Sa 1 Corinthians chapter 9. Verse number 25. We are but we incorruptible. Verse number 26. Therefore so run
not as uncertainly. So fight I, not as one that beateth the air. Verse number 27, but I keep my body to bring it into subjection. But pasabot ni Paul, ay nagdisiplina ko sa akong kaugalingon. Kay base niya ma-disqualified ko. Ang buot pasabot, makaangkon lang ka og reward once nga wa ka ma-disqualified. Aron di ka ma-disqualified, kinahanglan nga imong bantayan ang commandments. Mao nang giingon sa Book of Revelation sa atong giingon kaganina, blessed is he that keepeth these commandments. So, mga Kristohanon, salamat sa Ginoo nga dunay ang promise. Ang pangutana ron sa atong kinabuhi, kumusta ang atong kinabuhi? Are we faithful? Why problema sa atong salvation? Pero ang problema lang, doon na baka kay reward. Na baka tayo reward. Basin ba? Og maingon niya ta, we suffer loss. Amen? Ninugtang tanan palayog. Amin na mo. Daghang Kristohanon nga mapirminin ng madunggan. Abin mo ka silang katarungan, bahala na ang Ginoo na ako, pastor. Kisa na kadunggo nga na. Paminawon ni mo, murag yung nindot pong paminawon kay nag-surrender gising kinabuhi. Bahala na ang Ginoo sa akong kinabuhi, pastor. Pero adi ay, huwag imong tanawon, ang iyang gimin day, let God work in me. Sagtubod. Pero ang tinuod yun mga kaigsunan, kinahanglan ni atong isurrender ang atong kinabuhi para ang Ginoo makatrabaho. Kung saan pagtrabaho sa Ginoo sa atong kinabuhi, in us, kung wata mo surrender. Og niingon ang Bible, by the mercies of God, just represent your bodies. Present your body. Kita na mo ingon juga, Lord, here am I. Use me. Ato yung ko atong ulo. Thank you, Lord, sa imong mensahe. Ngayon mong gihatag na mo. Lord, i-bless ang mga mensahe. Kani amo makinabuhi. Tabangi mi nga kami o Diyos. Among ikapresent ang among lawas kay para magamit sa imong buraton. Salamat Lord nga ikaw nagpahinumdum namo nga ang imong buraton nagkinahanglan sa among tagsa-tagsa ka mga lawas. Lord, ikaw nagingon nga imo kaming gamiton o Dios. Lord, I pray i-bless nimo ang mutag-usa namo nga kami makaplagan nga faithful ni mo, Diyos. Lord, i-bless ang mga mensahe. In Jesus' name, praise Lord, amen.